Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang nagkapisakang laban dito sa katatapos lang ng round number 7 sa bakbakan ng Kulelat at leading. Leading si Gukesh, Kulelat si Alireza Firouzja. Pero ang chess po parang bola yan. Mahiwaga ang chess, ika nga. Sa end part po, pakita ko sa inyong standing nila after round number 7. Ang ginawa ni Alireza, nag-D4, nag-Knight F6 si Gukesh, Bishop F4, talagang desperado na tong si Firouzja. Oh. Nilabas na ang London, parang ganyan si Magnus eh. Naglo-London na pagka kailangan ng umiskor eh. Nag-E3, C5, Knight F3, nag-E6, ayan, simpleng develop lang, Knight BD2, Queen B6. Ayan, nilalabas talaga yan para i-pressure ang pawn B2, Rook B1, depensa muna, at nag-C takes D4, E takes D4, nag-Bishop D7. Ayan, kahawig po ito ng idea ng French defense na nagbi-Bishop B5 para hamunin ang good bishop ng puti. Nag-C3, Bishop B5. Yan ang idea of French, oh. Nag-H4. Ayan, ito medyo kakaiba yung H4 kasi pang-abang po yan na kapag nag-castling na dyan ang black, nagbabadya itong H4 na may gagawin sa king side. Knight BD7 at yan ang novelty dito. Bagong, mapapasabi sana ko kimchi eh. Yan ay biryani. Ayan. Bagong biryani ni Gukesh dahil sa old line, ang palagi ang ginagawa po dito ay develop sa C6. Ayan, okay. Tingnan natin ang new move, Knight BD7, nag-Rook H3, ayan na nga ang kakaibang sangkap din dito ni Firouzja. Bishop E7, H5, nag-H6, pinipigilan talaga yan. Kasi otherwise, didiretso yan para makapagpahina ng king side. At nag-A4, talagang pinuwersa na ni Firouzja. Ano bang gagawin talaga ng bishop mo? Ano ba talaga balak niyan? Ayun, ginapture na. King takes F1, nag-castle king side, at nag-king to G1. Okay, para talagang parang nag-castling din. Yun nga lang kaibahan ang tore, wala dyan sa kabila. Nakaangat. Nag-queen C6. Yan, tamang islog-islog lang muna. Nag-knight E5 hinamon. Kinapture and nag-D takes E5. Knight D7 and Rook G3. Ayan, mayroong nagbabadyang panganib sa king side dito ni Gukesh. At umilag kagad nag king H8 kasi ang threat ay bishop takes pawn na nag-A5. Ayan, kain muna sa space sa queen side, kaliwat kanan, ano? May panggulo sa king side at queen side. Queen C7, tiniret, at nag-Knight F3, ayun. Tinirahan ng malalim pa na karga. Sacrifice yung pawn sa A5, kinagat nga ni Gukesh. Medyo naguluhan si Gukesh, kain to ah. Bakit hindi pwedeng kainin? Sinubukan at nag-C4. Ayan na. Ayan na po yung mga binibiling pang super GM move talaga. C4, pressure sa D5. Hindi pwedeng capturein kasi bitin ang knight. Nag-Rook G8. Ayan, medyo tamang duda din si Gukesh, ano? Kumbaga, hindi mo ko matitrik sa gitna. May balak ka dito sa king side. Kaya nag-Rook G8 muna at nag-Rook A1 inatake ang queen. Ayun, sumablay dito si Firouzja sa continuation. Dapat daw ay C takes D5 at kapag nag-Queen takes D5, tanggapin ang Queen to Queen at mag-Knight D4. Ayun, going to F5. So may mga gulo-gulo pero still one pawn down pa rin ang puti and wala na yung Queen na panggulo. Equal ang evaluation bar, medyo mahirap gawin yan sa human side. So ginawa ay nag-Rook A1, Queen B4, nag-B3, suporta lang, Knight C5, good move by Gukesh. Pressure sa B3 at nag-Knight D4. Additional support para sapat yan. At nag-Knight E4. Another precise move by Gukesh. Dito mga kamatsas, baka mapaisip kayo, Coach, wala na namang nakapin na knight doon. Bakit hindi kinapture ang pawn sa C4? Tipong lalamang dito ng dalawang pawn na. Mag-B-bishop to D2. Ayan pala. May ganyan, atake sa queen. At kapag nag-queen B6, naku to, sa habuli ng atake. O, pag umilag, only square na pwedeng ilagan, may bishop C7. At naku, namatyas ang queen. Walang tatakbuhan mga kamatyas. Namatyas. Ala nyo, king na nga minamatyas ha. O, ayan. Balik tayo kaya, nasulyapan ni Gukesh yan. Hindi mo ko mautakan boy. Knight E4, good move. At nag-Rook E3, Queen C5. Ayan, ayaw talagang tikman na. Tamang duda talaga dyan. Queen C5,
Nag-rook C1. Ayan na, tinapatan ang reyna. Nag-rook G, D8. Ayan, napansin dito ni Gukesh. Teka muna, wala na yung Tori mo dyan ah. Wala ka ng subject dyan sa king side. Dito ako ngayon, babalikan kita ngayon sa gitna. Okay? At nag-B4 dito, atake. Sacrifice na naman. Queen takes B4. Ay, nako, ang dami ng binigay na pawns dito ah. C takes D5. Ayun, dito mga kamatsas, mayroong matinding bitaw ng pagwawala. Parang desperate, hindi maintindihan. Sige po, pakiguess nyo, pakiramdaman nyo po ano ang binitawan dito ni Gukesh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bumalagbag eh, oh. Knight takes F2? What? Ano yan? Mapapaganon talaga yung kalaban pero hindi naigli ang evaluation bar ha. Matindi itong knight takes ha. Ano laman? King takes F2 and rook takes D5. Yun naman pala ang katwiran niya. So nakapin. Nag-rook E4, dinipensahan. Pinatungan pa ng baterya para talagang mabawi. Nag-bishop E3. Kumbaga makunat itong si Perusia. Di mo mababawi yan. Pangatawanan mo yan, sacrifice mo ha. Di mo mababawi yan. At nag-bishop C5. Ayan na talaga. Todo-todo si Gukesh. Diba? At dito mga kamatsas, si Firouzja naman ang bumawi ng napakaganda, brilliant defense. Queen B3 para mawalis na yung mga nanggugulong pyesa. Tinanggap capture, knight takes B3, tinanggap uli ang exchange, rook takes E3. Bilangan tayo, 3 pawns na lang sa puti pero may extra piece. No? At ang black naman dito ay 6 pawns. Equal ang evaluation bar. Pero mahirap pa rin to sa piece down. Kailangan ingatan ito ni Gukesh. 1 piece down siya. A5 at nag-rook C7. So atake sa pawn. Nag-A4 at nag-knight C5. Ayan, ligtas-ligtas muna. Sayang nga isang pyesa. Nag-rook A8. Pumunta na sa likod para unti-unti nang may tulak. At nag-knight D7. Ano purpose ng knight D7? Knight D7. Magdodouble. Okay? Nag-king H7. Yun laing. Diyan medyo parang naaksaya ang tempo ni Gukesh. Dapat daw po ay rook to D2 check. Tapos pag nag-king E1, rook D4. Ay grabe timplahan. Pero teka muna mga kamatsas, medyo naguluhan ako dito. No, ako po ay naguluhan. Ano ang mayroon kung tuluyan na mag-A3 para i-push? Ay, naku. Oo nga, di ko rin napansin. Hindi ko rin napansin, ibibigay na pala Tori. Kaya pinag-iisipan ko kung knight B6 naman, may A2. Kainin lang pala, rook takes A3. Na kapag kinapture yan, may check. At ito po mangyayari, nako, delikading. Knight F8 check, baba, o bush. Check ulit, o bush. Nako po. May kahawig itong ipapapuzzle ko mamaya sa Facebook page kamatsas. Laro ko po yon, isa sa mga hindi ko makakalimutan na laro ko na naganap sa Pilipinas. At grabe ang kalaro ko doon, mga kamatsas. Ayan, papapuzzle ko po, popost ko sa Facebook page kamatsas. Kahawig nito, kahawig na kahawig. Okay? Ayan. Balik tayo sa King H7 ni Gukesh. Para pag nag-A3 siya, capture, wala ng tempo check doon. Kaya umilag ang King. Pero, nako, ang ganda rin ng binitawan ni Firouzja. O winning na siya mga kamatsas, pero accurate ang tira. Rook F3 to attack the F7 pawn. Accurate ito. Kumbaga, bahala ka. Sige, pagtutulak mo yan. Mag-ambisyon ka maging reyna yan. Pero mayroon pong balak na kapag ang Tori nandyan, napaka-powerful ng 7th rank. Nag-A3 nga ay siya. Yun na nga. Oh. Dapat daw ang tira, Rook B5 eh. Naku po, mahirap na yan. Parang ang bagal ng datingan eh, no? Nag-A3 dito, Rook takes F7. So medyo in-underestimate dito eh. Underestimate. Nag-King H8 dito. Ayan, parang sa palagay dito ni Gukesh, okay, na-capture mo nga yan. Kontrolado mo ang 7th rank pag inalis ang knight. Pero papaano mo naman aawatin ang A2, A1 queen ko? Hindi niya naabot yung laman na bitaw dito ni Firouzja mga kamatsas. Sige po, pakiguess nyo yung bitaw naman ni Firouzja. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ito ang tirang pang bigacious. Bumigay
Bumigasius ang position dito ni Gukesh. Knight F8 going to G6. Mamamatchas po ang Black King. Nako, 2 tira pa yan. Ang layo pa yan sa patamaan. Wala na. Nag-A2 na lang dito. Kumbaga, ano ba talaga gusto mong mangyari? Pinahayag na. Binigay na ang bola. Knight G6. Resign po dito si Gukesh. Bakit? Saan man pumunta, King H7 man or King H8, Rook takes G7, matchas. Tanong, coach, bakit hindi kinapture kasi nung pag Knight F8 para kahit papaano walang ganyan? O pag kinapture naman, ito po mangyayari. King H7, magro-Rook C, C8. Doon naman susundutin sa ilalim. Di pa singaw, coach, para kahit papaano may mga singaw-singaw. O di Rook F7, matchas. Okay? Matchas pa rin. Napakatindi. Kulelat, pinisak ang leading. Dulot-dulo naglaban, no? May waga talaga, chess. O dulot-dulo. Na, kumbaga sa labanan nadali si Gulayat. Ni David. Ni Haring David. Ayan. Sige po. Ito po ang standing. Tingnan natin after round number 7 nila. Nangunguna si Jan Nepomuceno. Ayan. Kasi tied sana sila kaso nadali si Gukesh. Ayan. At 4 points si Gukesh, Caruana at Pragnananda. Ayan po. Unti-unting gumagapang si Pragden, humahabol sa kanya mga kuya. At Hikaru Nakamura, Fidit, 3.5 points. Alireza Ferrucia, 2.5 points. Hindi na siya kulelat, kundi si Nijat Abasov na po ang kulelat. Yan po ang updates natin sa men's division ng round number 7. Mamaya po, update ko kayo sa women's division naman ng ating candidates. Sana po natuto kayo na inform na update. Ayan, at sa mga nagtatanong po ng ating Kamatsas merchandise, available po sa ating Shopee link. Punta lang kayo, search nyo sa Shopee ang Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun po yung mga chess sets natin, iba't ibang chess products. Pili na po kayo, papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.